Amen? So nangyari na ganap hanggang sa kami ay nagkahiwa-hiwalay. Nang magkagulo na po, walang sa akin kumausap. Maging yung aking mga empleyadong 15 taon na sa akin na nabuhay, tumalikod sa akin. Gusto ko nang umurong. Subalit, tinyo ang gawa ng Diyos. Nag-usap sa akin mulang Panginoon at ang wika niya, hindi mo ito gawain. Akin ito. Akin ang labanang ito. Tiyak tayo ay magtatagumpay. Brothers and sisters, ito ang munting kwento ni El Shaddai. Nahamon si Brother Mike sa mapangyayaring yun. Subalit pinabayaan ng Panginoon. Noong ako'y hiwala na aking may bahay, ako'y nanalangin ng may kako, Panginoon, ikaw may tawag sa akin. Ikaw nakakaalam sa may bahay kong yan. Hindi niya ako mahal. Subalit pinananalig na sa pamagitan mo, matututuhan niya ako'y kanyang mahalin. So nang araw kami nag-uusap upang maghiwalay. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang kikibo, huwag kang sasagot. Yakapin mo na lang at hagkan. 8 buwan nang hindi mo siya nayayakap at nahahagkan. Una sabi ng demonyo, huwag mong gagawin yan. Itutulak ka niyan. Sabi ng Panginoon, sino ang susundin mo? Ang demonyo o siyang tinig ni Kristo? Sinunod ko ang tinig ng Panginoon. Niyakap ang aking may bahay. Yumakap din ng napakahigpit sa akin. Amen. Bakit? Sapagkat ang hindi niya alam ni Jesus. Kapag ang tinig ni Jesus ang ating sundin, tayo'y magtatagumpay. Magtatagumpay at magtatagumpay. Amen. Now, brothers and sisters, the rest is history. Araw-araw, sa ginawa ng Diyos, dumarating sa akin tanggap ang pag hindi bulag, lumpo. Pag hindi payat, butot balat na lang. Yan si Brother Dante Arminta, na siksik-liglig umaapaw. Kung nakita nyo sa mga playback, napakapayat niyan. Dahil laman ng mga bar. Laging bagsak naman sa bar. Kasi hindi naman kumuha ng abogasiya. Bakit napunta yun dun sa akin tanggapan? Tatalo na yan dyan sa John's Bread. Dahil sa babae. Ayan si Brother Leo Panilo na yung narinig. Ganyan din yan. Di na alam ang pupuntahan. Pag sumasakay daw sa jeep, kahit nakasaya, at hanggang sakong ang bestida ng babae, sa tingin na lang niya, nahuubara na. Sabi niya yun eh. Noon yun. Subalit ngayon, kahit tubad na kayo, hindi kayo makikita. Nabulag na sa kadiliman ang mga binago ni El Shaddai. Amen? Subalit, katakataka naman. Lahat na dumarating doon sa aming tanggapan na lumpo, pag-uwi ay tumatakbo. Yung lahat naman na dumadaan doon, na wala na daw maibili ng pang-almusal, pagkaraan ng 1 linggo, bumabalik at may binibigay. May kukwento ko sa inyo, gusto nyo? May isang mama, gwapo pa naman kagaya ko. Nakaisa rin, no? Mahirap kasi magkwento ng seryoso sa totoo eh. Amen? Baka kayo matulog dyan. May natutulog ba dyan? Taas ang kamay ng lahat na tulog. Kita nyo? Hallelujah. Praise God. Dumating sa akin isang mama, magpapakamatay na. Sapagkat walang hanap buhay, walang makain na daw ang kanyang pamilya. Wala na nang makakain ng pamilya, magpapakamatay pa. Bakit nadaan yun sa Morsolo? So pinanalangin namin. Pagkatapos panalangin namin, dumukot ang wallet. May laman na 50 pesos. Kahuli-huli ang 50 pesos. Iniwan pa sa akin. Kako wala ka nang ibibigay? Iiwanan mo pa yan?
Ang sabi niya, Brother Mike, dahil lang sa pagliligtas sa buhay, aanin ko naman 50 pesos, walang makagawa ito. Iwan ko na lang yan para may tulong sa iba o kaya kung ano man ang ibig ng Panginoon dyan. So tinanggap ko. Lahat yun. 100 piso, 50 piso, pinalilista ko doon sa aking makatulong. Nakulista niya kung anong gagamitin ng gagawin ng Panginoon dyan. Pagkaraan isang linggo, bumalik ang mamang ito. Aba, nakabarong Tagalog. Kako, hindi pa kako ikaw yung magpapakamatay na at wala ng pera? Sabi niya, kung nga ho, Brother Mike, kako ba't bumalik ka? Ituan niya ang 500 piso. Oh, ano na naman yan? Kasi niya ho, kumita ko ngayon ng 5,000 piso. Naniwala kayo? Kako, bakit? Alam niyo ba niya, Brother Mike, pagaling ko dito sa Amor Solo, pagdating ko doon sa Ayala Avenue, ang nakita ko yung matagal ko ng kaibigan na kikita. Matagal na pala akong hinahanap. Binigyan pa niya ako ng jeep, binigyan pa ko ng hanap buhay na walang kapital. Ngayon ako'y may hanap buhay na. Kaya ang ating El Shaddai ay God who is more than enough. Subalit, nang sila'y pagpalain, di ko na nakita. Lahat na pinagpala, di ko na nakita. Awa ko kung saan na sila napunta. Hindi balik. Maring yun ay ginamit na rin ng Panginoon sa ibang lugar. Brothers and sisters, binhi ng mustasa. Maliit na binhi lang na inasik at may asik sa puso ng tao. Kapag ang taong ito ay nakinig, narinig, at dininig ang salita ng Diyos, pinaniwalaan niya, tinanggap sa kanyang buhay, at kanyang isinabuhay, kapatid, araw-araw may himala ka sa buhay. Brothers and sisters, di naglaon, naging linggo-linggo ang ating gawain. It keeps on multiplying in numbers. Nagmumultiply naman ang nagmumura sa akin. Kagabi lang, may nagmumura dyan sa Manila Hotel. Nasundan pa ng aking anak. Subalit sabi ng anak ko, Dad, ano ba ito? Ang sabi ko sa kanila, hayaan nyo sila. Panalangin nating sila rin pagdating ng panahon ay naroon sa kalagitnaan ng maraming tao. Kaya sabi, naku Dad, kumikintab niya ang liig, ang daming kwintas na ginto. At ang wika niya, malulugyan niya ang ating negosyo dahil sa mga taong ito. Sinabi pa niya, iligtas nawa ng Diyos ang kanyang negosyo. Sapagkat ang hindi niya alam, tatandaan niyo ito, huwag na huwag niyong sasabihin ang mga bagay na ayaw niyong mangyari sa buhay niyo. Sapagkat anumang sabihin niyo, mangyayari sa buhay niyo. Lalo na pag nagalit kayo sa lingkod ng Diyos. Lalo pag nagalit kayo sa gawain ng Panginoon. Mangyayari at mangyayari ang sasabihin niyo. Amen? Kaya dito, pagkatapos, kayong nahirapan na tumayo dyan. Kayong hindi pa pumunta doon sa portalet magdamag maghapon. Huwag kayong mag-alala. May gantimpala kayong higit pa sa 10 kahilingan niyo. Amen? Sapagkat ang Diyos ay alam ang lahat ng ating ginagawa. Magbalik loob na ho tayo sa Panginoon. Kalimutan na natin ang mga nakaraan kung kaya't doon sa dati kong mga kasamahan na kami nagkahiwa-hiwalay for some reasons, one way or the other. If I have offended you, please forgive me. Let's come together again. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ang laki ng aanihin ng Panginoon, subalit ko konti ang manggagawa. Sa Amerika naghahanap sa akin 10 disciples, sa Canada 4, sa Europa 5, sa Middle East 5, sa bawat sulok ng daigdig nangangailangan ng tulong, kapatid. Kayong naparito ngayon, kung hindi kayo mag-aalinlangan, kung pakikinggan niyo ang mensaheng ito, ang ginawa ng Diyos kay Brother Mike ay gagawin din sa inyo. Amen? Now, brothers and sisters, 10 taon di dapat bilangin kung ilan tayo ngayon.
sapagkat di na natin mabibilang. Marami na nga akong nasa lubong kagabing umuwi sapagkat ayaw makipagsiksikan. Sana di sila pinanghinaan sapagkat yung lahat na nakipagsiksikan sa gawain ito ngayon, tiyak pinagpala ng Panginoon. Amen? Now, brothers and sisters, sabihin niyo, Brother Mike, paano mo natitiyak na kami ay pinagpala? Gusto niyo malaman? I'll give you 10 rewards. 3 gantimpalang nakalaan sa mga taong nakarinig ng mabuting balita at nanalig doon. Si malaman? 10 rewards. You mark this, brothers and sisters, hindi ako ang may sabi nito. Alam niyo kasi ako ay isang taong walang nalalaman tungkol sa Biblia. Subalit yung pinagtataka ko, yung hindi ko alam, biglang pinakikita sa akin ng Panginoon at kapag aking isinagawa, nangyayari naman. Maniwala kayo? Maniwala ba kayo na sinabi ng Panginoon na ang isang taong suwail, ang isang pusakal, ang isang mangdirigma, ang isang magnanakaw, ang isang mangdurokot na naririto ngayon na hindi nakadukot kagabi sapagkat siyang nadukot ni El Shaddai, iyan ay nangyari dahil sa pagmamahal at pag-ibig at kabutihan ng ating buhay na Diyos. Amen? Gusto niyo ng kwento? Nakikinig ba kayo? Diyan sa likod, nakikinig kayo? Nakikinig kayo sa likod? Okay. Sabihin niyo okay. 3rd anniversary sa Rizal Memorial Football Stadium. Ang laman ng Rizal Memorial Football Stadium siguro mga 200,000, something like that. Punong-puno na rin yun. Ang lakas ng ulan. Hindi nakapasok ang lahat. Nandun na sa labas ng pintuan. May 4 na pusakal na mandurokot ang pumasok doon. At nang pinataas ko na ang makamay ng mga tao at pinapikit, ang sabi ng 4 na mandurokot, aba, kakampi natin ito bamang ito. Ginawa niyang madali ang ating gawain. Biro mo niya pinataas ang kamay, nakalawlaw ang mga bag, nakapikit pang mata. Sabi ng 4, sabi niya, aba, fiesta ito. Fiesta niya ito. Subalit ang hindi na alam, nakapikit man ang ating mga mata, nakatuon naman ang mata ni El Shaddai sa lahat sa atin. Amen? At ang 4 na mandurokot na ito ay tinaas ang 2 kamay upang mandukot ayon sa kanilang patotoo. Hindi na nila naibaba ang kanilang kamay. Hindi na nila inaigalaw sapagkat nanigas ang kanilang makamay, nanigas ang kanilang mga daliri, nanigas ang kanilang palad. Ang kanyang ginawa ay tinaas na rin kay El Shaddai ang wika niya, patawarin mo kami Panginoon at kami nagbabalik loob din ngayon. Amen? Totoo yan. Now, I know that the Holy Spirit is with us, reminding us of all these things. Pinaalala niya ang lahat ng bagay na ito sapagkat katatagal na nito. Totoo ang sinasabi ko sa inyo na hindi ito gawa ni Brother Mariano. Mariano kasi ang pangalan ko, pinaganda lang Mike. Sabi niya, Mariano, ang pangit, ano? Ano gusto niyo, Mariano o Mike? Sabi niyo, Brother Mariano, pangit? No? Sabihin niyo, Brother Mike, maganda, no? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sunadokot yun. Ay, ito na kamo. Ako'y ini-insulto ni Rosie Ferreira noon sa DWXI sapagkat siya nagsusulat ng mga caller sa telepono. Tinatanong pang edad. Isang buwan yun, 465 and above. Aba, nang dumating isang linggo, may tumawag, 16 years old. Hallelujah. Buhat noon, 16 years old. Ang tumatawag hanggang 36.
Alam niyo ho, ang edad sa tao, sukat lang yan ng panahon. Pero ang puso ng tao ay hindi nagbabago kailanman. Amen? Ang puso ng tao ay hindi tumatanda. Aliwala kayo? Mukha lang ang tumatanda. Lalo na kung ang ating puso ay ating ibinigay at pinagkatiwala kay Kristo, di lang tatanda ang puso natin, magbabago pa ang mukha natin. Tiwala kayo? Taas yung kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng bagong puso na batang-bata, mananatiling 16 years old. Niwala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Baka naman, pagdating nyo sa bahay, kilo 16 years old kayo. Gusto nyo pa ng kwento? Alam mo, ang daming kwento. Ang sagawan pa ang daming kwento. Buhay nyo lang sa pagparito nyo, kwento na eh. Maniwala kayo? Yung natitigan ko ng ganyan, may himalang tatanggapin yan. Amen? Niwala kayo? O ito, pakinggan nyo. Ayan, maraming bisita tayo. Taas yung kamay nyo. Gusto niya ng kwento? Nung may rally doon pa sa sarapan DWXI, Masid Healing. Di dumami na ang tao, 2,000 na ang tao, ang dami na noon. Isang hapon, nag-broadcast sila. Sabi nila doon sa broadcast, nako, daan-daang libo ang taong dumarating dito. Narinig ko sa radyo, kung nagmamadali ko, sabi ko ba, paano magkakasya daan-daang libo doon sa harapan ng istasyon? Pagdating ko, ang nabubroadcast si Brother Leo, daan-daang libo ang nanditong tao. Sa harapan niya, wala pang 100 ang tao. Pero tingnan nyo, nagkatotoo ang kanyang sinabi, sapagkat anuman ang ating sabihin, lalo na kapag ikaw ay lingkod na tunay ng ating Panginoon, magkakatotoo ang lahat na bibigkasin ng iyong bibig. Amen? Ay, ito na kamo. Ito na kamo. Kung bakit naman nakatikatihan ng bibig ko, sabi ko, taas nyo ang kamay nyo. Lahat na gustong magkaanak, taas ang kamay. Hindi noon yun, hindi ngayon. Kukwento ko noon eh. Yan. Sasabi ko, lahat na gustong magkaanak, taas ang kamay. Aba may nagtaas na 65 years old, maputi na ang buhok, nakataas ang kamay. Sabi nung ating makatulong, kalabitin mo nga yung sister na yan. Baka hindi niya naintindihan sinabi ng Brother Mike. Sinabi niya kung sinong gusto magkaanak. Di kinalabit nila. Sabi na unawaan ko sinabi Brother Mike, sabi niya, opo, dinayaan nila kataas. Taas yun. Pagkaraan ng 1 buwan, 2 buwan, pumunta sa aking tanggapan, yung aling yun. At ang wika niya, Brother Mike, pakihipo ng aking tiyan. Ako, bakit ko hipuin yan? Alam mo, Brother Mike, sabi niya, buntis ho ako. Kako, hindi ko pa nalagutan yan. Hindi ho niya, Brother Mike, lingid sa iyong kalaman, ako niya ay 30 years married. Wala, hindi kami magkaanak. Sapagkat hindi kami pwedeng magkaanak, nag-ampon na lang ako. At sabi nga nung aking ampon, nang itaas ko ang kamay, di ba niya nung 2 months ago, sabi mo kung sino magkaanak, itaas ang kamay. Alam na alam ko yun, kaya ko nagtaas ng kamay at ako'y naniniwalang walang imposible sa Diyos. Biro mo, nagtaas ng kamay lang, nagbuntis. Amen? Sino sa inyo ang gustong magbuntis? Taas ang kamay. Taas ang kamay ang gusto magbuntis. Siguruhin nyo may asawa kayo, ha? Galawin nyo ang kamay nyo. Ang daming gusto magbuntis. Lahat na nakataas ang kamay at kumakaway, magbubuntis kambal. Amen? Animala kayo? Okay, sabihin nyo okay. Kamayan mo yung nagtaas ng kamay, sabi nyo, kamayan mo. Sabi mo, congratulations. Ako kamo ang ninang yan. Amen?
Okay, taas ang kamay. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Naniniwala ho ba kayo na lahat na ating bibigkasin ngayon ay magkakatotoo? Tatanungin nyo, sa sandaling ito ay mayroon akong tatanggapin na biyaya galing sa itaas. Naniwala kayo? Tumingala kayo. Itaas yung dalawang kamay nyo. Huwag yung ibababa. At mayroon sa inyong mahuhulog na biyaya. Ang sino mang makatanggap ng biyayang ito, brothers and sisters, tiyak ay paghihimalaan ng Diyos. Aniwala kayo? Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Text yung kamay nyo. Kung kayo talaga ay naniniwalang may biyayang darating sa inyo, sabihin nyo, this is the day that the Lord has made. We must luwalhatiin magpakailan pa man. Amen? Huwag kayo ba yung mga panyulito nyo? Sa pangalan ni Jesus, kung paanong pinagpala, kinasihan ng kapangyarihan ni El Shaddai ang panyulito ni San Pablo, apostol, upang gamitin sa pagpapagaling sa may makaramdaman. Ngayon din, inaangking ko ang biyayang yan sa pangalan ni Jesus sa pamagitan ng panyulitong aking winawagayway ngayon. Naniniwala kayo? Purihin ang Panginoon. Ingatan ang mga panyulitong yan. Yan ay banal at kinasihan ng Panginoon. Ngayon, gusto nyo ituloy ko ang kwento? Nagmamadali ba kayo? Makinig ho kayo. Sabi sa katabi mo, sister, makinig ka na. O, taas ang kamay. Dalawang kamay. Okay. Siguro naman, wala nang tulog dyan, ano? Mayroon pa bang natutulog dyan? Ang lahat nagising ay pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen! Sabihin nyo, Panginoon, ako naman ay hindi maramot. Pwede ho ba yung hindi nakarating sa Lunita ngayon, pagpalain mo rin sa kanilang kinalalagyan sa pangalan ni Jesus. Niwala kang inabot ng Panginoon yon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Now, brothers and sisters, sa kamay, pagbibilinan ko lang ho kayo. Pagdating ho ng Pangulo Fidel Ramos,